Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para pigilin ka? It's pigilin? Pigilin? Alright. Sa'yo gusto mo pilitin? Ay! Gusto ko nang pinipilit minsan. Actually, alam mo, yung kantang yan ng Aegis, napaka-iconic niya. But also, I wanna know, para kanino yung kantang yun sa totoo lang? Alam mo, napapaisip talaga ako. Feeling ko yung kanta na yan. Kasi ang title niyan, Halik. Correct. Oo. Pero yung lyrics, parang applicable siya hindi lang sa halik, di ba? Oo. Parang applicable siya sa teasing, sa pressure. Sa pressure. So feeling ko ito ay addressed sa isang masahista. Masahista? Yes. Pwede. Oo nga. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Oo. Check. Diba? Check. Mawawasak lang ang aking mundo/lamig. Lamig. Okay. Oo. Oo. Kasi pag na-break yung lamig, uunat yung client. Correct. Oo. Oh my God. Ngunit anong magagawa kung Talagang talagang ayaw mo na. Okay. Since you've mentioned massage, Massage. mahilig ka ba magpa-massage? I used to love getting a massage. Okay. Used to. Pero now kasi, may hinahanap akong physical therapist na combination siya of medyo like functional to. Mhm. Combination siya of deep tissue with a little bit of chiropractorness. And also may mga myofascial. So medyo it's giving sports therapy na ako ngayon. Sports therapy. Now let's talk about sports therapy since you've mentioned chiropractor and the other one is Myofascial release. the myofascial release and the Oo. deep tissue. Oo. Kasi ang dami ngayon na mga types of massage like shiatsu. Correct. Now, I'm very curious, saan nanggaling ang mga pangalan na ito? Diba like shiatsu? Oo. Parang it's giving Chinese, Japanese, Taiwanese, Yeah. Hainanese. Diba? Correct. Oo. Kumbaga parang pinaghalo mo yung Mandarin and Hokkien Correct. na para bang galing ka ng Wuhan at pag galing mo ng Wuhan noong 2020, it's spreading now. Correct. Charot! Ganon, nakakaloka ang shiatsu. I'm Oo. sure meron namang tao sa comments na sasabihin tayo, ito po ang ibig sabihin ng shiatsu. The same way na yung mga tao sa comments sinabi, wala pong alcohol ang kali. Okay na, gets Ay, na oo. namin. Sorry. Sorry na ha. Sorry. Akala ko kasi merong alcohol, so wala pala talaga. Wala siyang alcohol. Alright. Pag inoferan ka ng kasi when you go to a certain massage place, Mhm. I'm not naming names here. Kasi wala pa tayong sponsor. Oo, hindi pa to bayad kasi. Pero kung balak tayong bayaran ng mga Mount Albay, Oo. diba? Mount Albo. Albo Balaya, Or Nuwatay. Nuwatay, diba? Nuwatay. Diba? Parang Nuwatay. Diba? Oo. Pero totoo, pag inoferan ka ng ng lady, kasi Aha. usual babae naman yung Correct. clerk doon. Kunwari sinabi mo, Swedish 2 hours. Mhm. Pag inoferan ka ng girl na foot massage additional 30 minutes, Aha. feeling nung girl may athlete's foot ka. Correct. Feeling niya isa kang atletang Pinay. Totoo. Alam mo, buuin na natin itong kwento na to. Ano ang pangalan ni ate na magbibigay ng massage? Jinky. Jinky. Tapos may brace siya. May brace siya. Oo. Diba? Si Jinky na every now and then gumagamit ng Rejuve products. Totoo. Rejuve ni Miss Glenda. Oh my God. Miss Glenda, Friend of the pod. friend of the pod. Oo. Hindi niya alam na friend siya ng pod, so dinedeclare namin ngayon na friend siya of the pod. Correct. Si Miss Glenda na talagang nagbibigay ng brightening and glow sa lahat. Correct, diba? Wait, Rejuve. Parang, what do you think about the Rejuve name? The Rejuve name, nag-evolve na siya, nakakatuwa no? Kasi Oo. diba rejuvenating set yun? Tapos Correct. ngayon, ang tawag na ng mga tao sa kanya i-rejuve. Oo. Talagang, ano na siya, it's a verb, it's a noun, 'Di ba? nakakaloka. Tsaka, etong napansin ko din, halata sa tao kung gumagamit siya ng Rejuve o hindi. Kasi naman, ang paggamit ng Rejuve, medyo ano siya, malakas siya na proseso. Oo. Kaya makikita mo na tipong may pinagdadaanan siyang biological
and also dermatological. Yeah. And I think the scientists here, talagang naisip nila na nung nasa UP sila, siguro sabi nung isa sa mga scientists doon, Rejuve. Yun yung parang eureka moment ng mga dermatologists. Correct. Alam mo, gawin na natin yung eureka moment. Pag meron tayong naisip, Oo. biglang, Rejuve! Rejuve. Diba? I love it. Parang ang gandang pangalan ng Rejuve for a drink. Yes, maganda siyang pangalan for a drink and maganda siyang pangalan ng next album ni Regine Velasquez. Rejuve! Rejuve. Diba? Which means Regine is joyfully... ultraviolet. Oh my God. Because Reg and then UV. Rejuve. Rejuve. Oh my God. Speaking of UV, have you tried riding sa UV Express? I've ridden a lot of things. Okay. And that includes the UV Express. Now, the UV Express kasi, it's a staple kind of transportation. It is the backbone Oo. of all mid-tier transportation options sa Rizal. Yes, that's true. And when I was still live in Cavite during my first job days, UV Express talaga is the catalyst of transportation. Correct. Oo. Pero nagme-marry din dyan yung tinatawag nating colorum. Colorum, which is a street term for illegal. Correct. But the colostrum is not illegal. It is vital. It is vital for breastfeeding. And mental because it gives you cerebral power. Correct. Rejuve! Rejuve. Meaning may naisip ako. Okay. Rejuve. Alam mo, sa UV Express, saan mo paboritong umupo? Sa harap, katabi ang driver, which is giving business class. 'Di ba? Sa gitna, which is giving premium economy. Correct. Or sa likod, which is giving cargo. Alright. I think himay-himayin natin ito, Bausi, because there is a tiering na tinatawag. Correct. Okay. Ang pagsakay sa UV Express, it's also like you are riding in an All Nippon Airways flight. Correct. Or Japan Airlines flight wherein there is a first class, which is tama ka Correct. doon. And then the gitna, and then ano. Now, napansin ko, parang nakakaganda sa isang babae kapag na-offeran ka ng dispatcher Correct. na umupo sa tabi ng driver. Gusto niyo po sa harap? You've made it. You've made it. Pag hindi ka inoferan, Pag ang sabi sa'yo, kasya pa isa sa likod, alam mo na yon girl. nakaka-offend. Nakaka-offend. Diba? In fact, parang ayaw ka talaga nilang pasakayin. Ayaw ka nilang pasakayin, hindi ka nila bet as passenger. Correct. But there is Doon ka sa Colorum. doon ka sa Colorum para pag huling ka ng LTF. Huling ka ng LTFRB. Correct. Which stands for Land, Transportation, Friendship, Regulatory Bisexuals. Yun ang Yeah. meaning ng LTFRB. Correct. So, such a queer icon, LTFRB. LTFRB, what a government agency that spreads intersex. I mean, sorry. Rejuve! Rejuve! Okay, going back, pero merong catch ito. Pag na-offeran ka ng pillow, Ay, oh my God. di ba, pag in-offeran ka ng pillow ng UV Express. Correct. Parang gusto nila ang experience mo 5 stars. Correct. 5 stars. Diba? Because riding a UV Express is like you're in a galaxy. Correct. 'Di ba? Riding a UV Express is, I think, an evolutionary experience. An evolutionary experience that consumes the two layers of your collagen in the butt. Which are mitosis and meiosis. Meiosis and mitosis. Oh my God, mitosis and meiosis? Long-lost sisters ng Skylar sisters? And therefore, sila din ang nawawalang kapatid ni photosynthesis. Oh my God, 5 sila. Sepsis, photosynthesis, leptospirosis, meiosis, and mitose. 5 na sila. Oo. Sino kaya ang kanilang father? Alam mo, parang nag-iisa lang ang father nila. Sino kaya? Sino pa ba? Kundi si... Mitochondria. The powerhouse of the cell. Cell, It's yes. giving power bottom. It's giving power bottom. It's giving douche realness. It's giving ready to attack sausawan ng bayan. Correct. Sausawan ng bayan, and therefore pag sasawsaw kayo, there could only be one, and that is Poppers Manila. Poppers Manila.
Poppers Manila, thank you. Thank you, Poppers Manila. Charing Without lang. you, we are nothing. Without you, we are not functioning. Yeah, without you, we are wounded. And without you, we are tight. Okay. Ang dami na naman nating napuntahan. Correct. May kikwento lang ako about the UV Express Sige. moment. Because I remember in 2014, meron akong friend who has a Solaire card. So, the UV Express in Solaire, yung free shuttle, sa Greenbelt yon, sa tapat ng Prada. So, nakakasosyal-sosyal, Diba? diba? Naka-UV Express ka pero bababa ka sa Prade. Bababa ka sa Prada. Ngayon, nung sumakay kami, wala nang available. So doon ko na-feel na ako ay isang chance passenger. And then, sabi sa akin ng driver, wala nang available. Pero ininsist ng friend ko na kasama ko naman po siya. Okay. So alam mo kung saan ako pinasakay? Sa cargo area. Doon ako sumakay sa cargo space. Oh my. And talagang, alam mo, grabe yung moment na yon. Kasi Kinwestiyon mo lahat. kinwestiyon ko yung existence ko. Oh my God. And Ano-ano yung mga questions that surface to you habang nasa cargo ka na umaalog ng ganun? The division of society. Correct. Diba? 'Di ba? Para tayong nagkaroon ng caste system. Correct. Oo. Nasa India ba ako? No, nasa Philippines. Diba? Correct. So that's my rejuve moment. Love your rejuve moment. Ay, Hi. grabe talaga. Pero alam mo, buti na lang din, kahit papano, nakakaangat-angat na tayo. Kasi Oo. dati iba rin yung makikipag-agawan ka Mm-mm. sa UV Express. Lalo na kapag, like, kunyari, may pila yung sa UV Express. Ah. Tapos pag all of a sudden, merong dumaan na colostrum. Koloro? May dumaan na colorum. Alam ka naman, may dumaan na dede bigla, di ba? Oo. May dumaan na colorum na bakante. Tapos lahat ng tao magtatakbo papunta doon. Oo, Mama, oo. it's giving stampede, zombie apocalypse again. Given all the circumstances of the UV Express life, Aha. what else is your most favorite moments kapag ikaw ay nakasakay sa airplane? Kapag ako ay nakasakay sa airplane, nasabi ko na yung iba dito, di ba? Gusto kong umiiyak ako Oo. sa mga movies. Gusto kong binabalibag ko yung gamit ko. Kasi pagod na pagod ako from work. Kasi pag uupo na, kababalibag ko siya. I'm so tired. Finally, I get to go on vacation. But isa pang amats ko is, every now and then, pag nakakaluwag-luwag tayo at magandang upuan natin sa aeroplano, sometimes they ask you kung anong condiments Mhm. yung gusto mo, like ketchup, mayo, or mustard. Oh my gosh. Mama, I ask for all three of it. And the best part is, merong very light judgment from the flight attendant. Okay. Diba? Which is giving, Oo. wow, wala ba kayong ketchup sa baba or mayonnaise? And then the pastries, masasarap din pag nasa business class. Correct, diba? Talagang, it's giving palamunin. It's giving palamunin. It's giving Pan de Manila. Correct. Sorry, hindi po to bayad ng Pan de Manila. Oo, but you know, who knows? Oo. Ay, speaking of Pan de Manila or Pan, pandemic. Pandemic. Yeah, let's talk about, the unseriousness of What was a serious situation? yeah, di ba? Correct. Remember Dalgona Coffee? Oo. Grabe. Nung unang lumabas yung Dalgona Coffee, sabi ko, wow, we're really trying our best here to entertain ourselves. Correct. Like, in our homes. But also, ano ba yung mga nauso noon? Sushi bake. Sushi bake, Oo. ube cheese pandesal. Ube cheese. Grabe yung presyo noon. As in, like, medyo mas mahal na siya sa cronuts ng Wildflower for a Correct. certain time. Now, let's talk about the ube pandesal because sa mga listeners natin, pandesal is an inspiration of salt. Correct. Diba? Yes. Oo. Because sal is salt. Sal is salt. Tapos yung tea, tinanggal nila because, tinulian siya or something. Oo. Yeah. Sal. Sal. Just don't double it. Double it. If you double it, you will feel good. Yes. Yeah, you will feel good and LTFRB might call you. Charot! So, the ube cheese pandesal, nauso lang talaga to ng pandemic. Correct. But I think it has stayed sa ibang mga bakery now. Pero grabe yun. As in, lahat na lang ng Instagram page. Pero kinirir ko yung sushi bake, kinirir ko yung ube cheese pandesal. Pero grabe yung pandemic. What would you consider to be your lowest point ng pandemic? My lowest point would be the bare months of the pandemic. 2020, no? Yeah, the 2020. Kasi working ka pa nun, right? Yeah, working pa ako noon. Working pa ako noon sa BBDO. Yeah, sa isang ad agency.
How about you? May lowest point ka ba ng pandemic? Ganun din, around that time. So, ang last day ko sa huli kong 9 to 5 job was November 30, 2020. So, yung days leading to my last day, yun yung tipong sobrang stress ko from work. Nagigising na ako in the middle of the night. Yeah. Sabi nga ni Taylor Swift, in the middle of the night, in my dreams, we should do the things we do, baby. Marami rin nagka-baby ng pandemic. Correct. Excluded Oo. tayo doon Excluded tayo doon dahil wala tayong matres. yeah, wala kaming uterus. For now. Yeah. Uterus and Uranus. Oh my God. What do you think about the uterus and Uranus? I think the uterus and Uranus, I think, is the best way to look at life. One encourages you to look at it half empty, Correct. while the other encourages you to look at it half full. I love it. Diba? Diba? It's like, you're just pumping it there, pero walang pwedeng mabuo. Correct. And that's the beauty of being gay. I know! Pump Diba? ng pump! Just pump it louder. Pump it louder! Oh my God. I love Black it. Eyed Peas. Black Eyed Peas. What's your favorite Black Eyed Peas song? Sabay natin kantahin in 3, 2, 1. My humps! My humps. My humps, my humps, my humps. My hump. My lovely little lumps. lumps. Check it out. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all this ices. Dolce and Gabbana. Friendly and the fun. Grabe. Oh my God! Alam natin pareho! Iconic. Pero meron din akong isa pa. This is my pinaka-favorite. Every time I hear it, yung Let's Get It Started. I love you. Yung running, running, and running. run. It's giving UV Express na ayaw mag-start. Correct. It's giving UV Express na ayaw mag-start. Diba? But also, yung Where is the Love? Nowhere to be found because it was found by Rihanna on a hopeless place. Correct. And therefore, nung nahanap ni Rihanna ito sa isang hopeless place, naging unfaithful siya. Correct. And she doesn't do it anymore. Yes, because sabi niya mas marami ang pera sa pagpapaganda. Mas maraming pera sa pagpapaganda. At sinabi rin ni Rihanna, Aha. dahil ayaw niya sa extrajudicial killing, Aha. kaya sinabi niya sa kanyang unfaithful na song, I don't wanna be a Murderer. Oh my God, I love I it. love it. I love Rihanna. Rihanna, political queen. Political queen. I don't wanna be a murderer. I don't wanna be a murderer. But also, she's also a beauty mogul. Diba? Correct. I love Rihanna so Oo. much. Grabe yung angas niya, no? Iba. Para siyang leader ng frat. Para siyang leader ng frat at siya yung nag-i-initiation. Oo. At ang initiation niya ay may make-upan ka niya. Oh my God. love it. Makeover, no? Makeover? Love it. Love it. I think, sis, you have to your brows. Ganon. Correct. Diba? Tapos mag-shade match siya. Si shade match siya. At sino ang kanyang imi-makeover? Sino pa ba? Ina Evans. I was gonna say that! I was gonna say Ina Evans! And then imagine the so para saan to? Ganon, gaganunin ka ni Ina Evans. I love the shade! Gaganunin ka niya, my dear. First of all, my dear, Mm. I love saying dear right now. My dear, dear. Natutunan ko yan kay Marina Summers actually. Ang hilig niyang mag-address ng dear. Ay, nako dear. Napaka-flexible niya. Pag Oo. maglalambing ka, dear, pakuha Oo. naman ako ng ganyan. Correct. Pag galit ka, ay, nako dear ha. Pero naisip mo ba na yung mga nagsasabi din ng dear, sino sa office ang nagsasabi ng dear? Si Janine. Si Janine. Diba? Si Janine lagi, dear. Oo. Dear, yung leaves mo paubos na. Oo. Dear yung HMO mo. Correct. Dear, ilalagay ka na naman sa performance improvement plan. Correct. Dear yung mo, bonus mo. Dear. Kinubra ko na. Charing. Dear, hindi mo pwedeng maging kabit yung CEO. Dear. Pag sasakay ka ng elevator, huwag ka masyadong madaldal. Ayan. Ganon. Diyos ko. It's giving Miss Johnny, 'di ba, na head ng HR. Correct. Grabe ang mga, again, bumabalik tayo sa HR because of our corporate roots. Totoo. 'Di ba? Oo. Kasi kami po ay naging bahagi ng empleyo. Correct. Kaya, Empleyo. Empleyo, the name. 'Di ba? Empleyo it's so lalim. Empleyo, the pangalan na Empleyo, it's giving macho dancer bar. Empleyo. Para siyang makikita mo siya sa Tomas Morato. Correct. Empleyo. Katapat ng Dunkin Donuts. Tapos ang
Tapos isa sa mga special dance number here at Empleo is called the Boston Cream. The Boston Cream! Diba? Diba? Tapos meron silang gay, what do you call this? Meron silang grupo ng mga kalalakihan. Correct. At ang tawag sa kanila ay Munchkins. Grabe ang mind meld natin ngayon na. Dahil feeling ko, itong setup kasi na to eh. Oo. I think we have to give it up for our setup. Yeah, for What- our production. So we are at IM Creative Space sa Yes. May San Juan. Yes. I love this setup because it's giving intimate, it's giving Vanity Fair lie detector test with a little harsh lighting, di ba? Yeah, and also it's giving Showbiz Central. Oh my God. Lie detector test of Showbiz Central. Do you Grabe. remember? Oo naman, but also, was it really, really 100% authentic? Syempre, alam mo naman tayo, nagtrabaho tayo sa Production. Sa production. Alam natin na certain things need to be produced to elicit a certain reaction. Correct. And at the end of it all, it's all about entertainment. Correct. Now, let's talk about the lie detector test segment. Mhm. Mama John Sweet Lapus, a very iconic actor. Actor. I saw Sweet Lapu sa Delia D. Oh my God, great stage presence. Every time nasa stage siya, like a total pro, great timing. Totoo. I hope we get to have John Sweet Lapus on the pod. I love him. Diba? I love him a lot. Correct. Oo. Huli ko siyang nakita 2022 pa. Mhm. Pero talagang ang iconic din ng voice ni Sweet, no? Correct. It's giving Ina Evans derivative. It's giving totoo. Diba? Totoo yan. Oo. Parang si Mama Sweet Lapus, yung Ina Evans na Shuemura, Correct. yung luxury. Tapos si Ina Evans, yung Ina Evans na Easy & Co. I love AC&Co. I love AC & Co. Alam mo ba, that, nung first 2 to 3 years ng brand, kami yung agency nila. Love it. Yeah, so like for quite some time, talagang kilala ko si Joel. Hi sis. Oo. Alam ko nakikinig si Joel dito eh. Oo, na-meet ko din siya sa Oo. isang baby shower. Oo. I love it. Baby shower. Baby shower talaga. Masabog. Yes, yes. Pareho kayong Pisces. Yes. Pisces si Joe. Oo. Gusto mo yung pinag-usapan ka na namin. Pag hindi mo pa kami kinuhang endorser. Kaya nga, yung concealer line mo, pwede sa amin yan. Diba? Ako actually yung gamit kong contour right now is ito. Hindi ko ginamit yung Rare Beauty ko. Ang ginamit ko yung AC for this. Ako yung sa brows ko, yung SC. Brow gel. Yeah. Oh, diba? Yung silver. Oh, hindi yun sponsored ha. Oo. Oh, anyway. We just love Joel. Oh, pero anyway, mabalik tayo na sa Empleo. Yeah. And just yung mga Filipino names Yeah. na parang, I don't want to say ang bading, but they are quite intriguing. I will start with Okay. Kamanava. Oh my God, Kamanava. Kamanava, that is the middle of, actually the northern part Diba? of the NCR. Correct. It's giving prinsesa ng banyera. It's giving Christina Aguilera hit single Kamanava, All I Want Is You in parentheses. Sing it, 5, 4, 3, 2. Kamanava, Kamanava, baby. Kamanava, Kamanava, baby. It's giving power top na may place. It's giving power top na may place, pero madumi ang kama at pillowcase. In fact, yung power top na yon, wala siyang kama, mattress lang, sasahig kayo. Tapos, at the same time, ang facial wash niya, master. Ay, sikreto ng mga guwapo. Alam mo, yun ang napansin ko. Yun ang facial wash ng mga Power top. power top. Kung hindi master, Safeguard. safeguard. Kasi nga, like, they're just about that squeaky clean Correct. life. It's giving pure white. Diba? Pure top. Pure top. Oh my God. Kamanava. Aha. Now, let's talk about the best friends of Kamanava. Who are? Mimaropa. Mimaropa. Mimaropa, when you hear the word Mimaropa, parang, is she the queen of the South? Or is she the head stylist sa Bench Fix? Correct. Diba? At the same time, meron siyang franchise ng Waffle Time sa MRT Ortigas Station. Correct. Na best performing waffle time sa NCR. Correct. Ganun kagaling si Mimaropa. Ganon kagaling si Mimaropa. At itong si Mimaropa na to,
Dati siyang drag queen. Correct. In fact, ang gusto ko malaman, ito bang si Mima Ropa, ang pangalan lang ba talaga niya ay Ropa? Tapos dahil marami siyang mga anak, marami siyang mga queer friends, yung mother, naging Mima, at ngayon siya na ay Mima Ropa. Ang ganda ng pangalan na Ropa, no? Diba? It's giving Romblon and Palawan into one. It's giving Ropa Gutierrez. It's giving Ropa May Quinto. It's giving Ropa. Ropa. But also, ang siyang bansag sa pangalang Tropa. Tropang trumpo. Diba? Tropa ko yan, pero natikman ko. Kaya Ropa na lang. Yan. At ang tropa na ito ay top. Kaya nga nagsimula sa letter T. Correct. Diba? I love it. I love the things that we uncover. Parang we ask the right questions, no? But there is also, Baus, I think we have to acknowledge another best friend. Sino? Calabarzon. Calabarzon. Feeling ko si Calabarzon, siya yung pinakamayaman sa friendship nila ni Mima Ropa at ni Kamanaf. Feeling mo, Siya ay yung nepo baby sa kanila. siya yung nepo baby sa kanila Correct. na may private jet. Correct. Tapos, hindi siya nahihiya sa fact na baka corrupt yung magulang niya. Totoo. Diba? Because Calabarzon is, tama, siya yung Mima. Kasi yung Mima. There's Mima Ropa, pero siya yung pinaka-Mima. Siya yung Mima na may H. M-H-I-E-M-A. Oo. Siya yung pinaka-Mima, si Calabarzon. Correct. Meron siyang Turks franchise Correct. sa EDSA Siang. At meron din siyang illegal franchise ng mga Colorum cars. Totoo. Meron siyang UV Express Colorum. We have to acknowledge na meron silang mortal na kaaway. Lagi naman silang merong mortal Yeah. na kaaway. At ito ay Sock Sargen. si Sock Sargen. First of all, Sock Sargen. It is such a word Mhm. na parang bastos sounding siya Oo. in a really good way. Bastos sounding in a good way, pero kaya siya yung kaaway ng mga momshies na ito. It's because si Sock Sargen ang pinakaunang naging drag queen. Correct. Na parang siya yung naging unang Mima ng tatlong ito. Oo. Grabe yung history nila, no? Si Oo. Sock Sargen kasi, siya ang unang drag queen na nag-perform. At of course, ang pinerform niya na pyesa ay ang Ayayay Pag-ibig ni Aramina. Correct. Ayayay Pag-ibig ni Aramina na una niyang pinerform sa Caraga. 'Di ba? Sa Caraga. Because gusto niyang mang-uga Correct. ng mga tao sa Caraga. Grabe yung Caraga, no? 'Di ba? Saan ka nakatira? Caraga. Saan doon? The whole of Caraga. I own the whole of Caraga. 'Di ba? Caraga, Sock Sargen, Kamanava, Calabarzon. Mima Ropa, Calabarzon. I think they will give the Sangres a run for their money. Oh my God, the Sangres. Talking about the Sangres, are you a fan of Encantadia? I am not a fan. I know that it is a very big pop culture entity, and I'm only not a fan because I have not had the chance to watch it. Alright. I know na isa kang dalubhasa Yes. sa topic ng Encantadia. Correct. Now, without turning this segment into a 40-minute segment, Oo. ano ang crash course /101 ng Encantadia? What do I need to know? Okay, just to give you a brief history lang. There is a mother gem. It's called the Inang Brillante. And again, Yeah. Miss Glenda, your impact. Yeah. Okay. The impact of Miss Glenda. Ah. And the story of the Inang Brillante, there are 4 ingredients. Okay. Yeah. One is lycopene, Lycopene. which represents brillante ng apoy. Okay. And then the other one is the tocopherol acetate Okay. that represents brillante ng hangin. Okay. And then the brillante ng lupa is the coconut The acid. coconut acid. Yeah. Tuloy mo yan, may isa pa. Oh. And then the last one, the brillante ng tubig is of course the water. The water. And then when Mother Glenda saw the opportunity, sabi niya, I will make a mother gem and I will call it Brilliant Skin. It's giving conglomerate. It's giving conglomerate. This is not paid by Miss Glenda, by the way. Okay. But she is a nice person to us. Okay. So Even though she doesn't know us, she is nice to us. she is nice to us.
And nagkaroon ng kalaban. Okay. At ang naging kalaban ay si Kojic. si Kojic. Yeah, Si Kojic Acid. si Kojic Acid. And that's the history. That's the crash course of the Encantadia. Encantadia. I love it. Encantadia pala is, I think, a love letter to the skincare industry. It's a love letter to the skincare industry and also a love letter to the RITM. RIT. Yeah. The Research Institute for Tropical Medicine. Yes. Diba? First of all, tropical medicine. Oh my God. Parang it's not just your readily available medicine. It is tropical medicine for tropical climates. It's giving acclimation. It's giving El Nino, La Nina. It's giving monsoon. Diba? Diba? Winnie Monsoon. Talking about Winnie Monsoon, grabe siya, no? Correct. Economist and also Host. and Diba? professor. I love it. Oo. Na siyang nagbigay pugay din at nanganak kay Winnie the Pooh. Na siyang nagbigay buhay kay Pooh. Diba? Si Pooh, na komedyante rin ngayon. Pero dati, si Pooh ay isang drag queen. Na isa siyang drag queen dati. At alam ninyo, itong si Pooh ngayon, second life niya na yan. Dahil ang first life niya, dati siyang babae. Correct. She was Pooh Kwang. Wang. Oh my God. Si Mama Pokey. Si Mama Puki siya nun. Oo, Mama Puki. Mama Pokey siya noon. Kasi si Pokwang Mama Puki. So Oo. siya si Mama Puki. So that is the story. That's the life of Pokwang and Correct. Pooh. Puki. Yeah. Now, kay Brosas. Kay Brosas. Yeah. I love Kay. I love Kay Brosas. Mhm. Nakasama ko siya sa isang event last year sa McDonald's Christmas party. Mm-mm. Hi, McDonald's family. Siya yung host. Ako judge ako ng Yeah. dancing. Mm-mm. I love it. Lagi siyang mahilig magpaandar. Great stage presence. Mm-mm. Great singing voice. Of course. My God, sasakyan kita. Basta't sasakyan mo rin ako. Mama, it's giving verse-on-verse relationship. Totoo. The song Sasakyan Kita, it really pays homage to the UV Express. Yes. 'Di ba? Kung gusto mo ng ano, 'di ba? Ano yung, Yeah. yung lyrics nun? Kung gusto mo ng whatever, Kung gusto mo ng top. sige, magsawa ka. Oh. Kung gusto mo ng poppers, Sige. lumuwag Wag ka. ka. Eme. So, nakita ni Kay Brosas yung power ng transportation. Correct. At ang power ng queer economy. Yeah, the power of queer economy. Correct. Na siyang nagre-revolba para sa ating mga taxes. Correct. And these taxes ay nagmula sa Malate. Mhm. Shucks, Malate. Malate. May ka ba bang naabutan na Malate ganapan? Meron, ikaw muna. Meron ako nung 2010, Mm-mm. 2011, may mga meron akong friends na nakaka-graduate lang from LaSalle. Oo. And then, pupunta sila ng O-Bar there. Tapos may Oo. isang time na they took me with them. Siyempre no first time ko, like na-culture shock ako bilang bakla. Mm-mm. So, I guess I'm happy nakapunta ako at least once Mm-mm. before Mm-mm. the happening moved Mm. elsewhere. Oo, kasi Malate was the epicenter of kabaklaan. Mhm. So, there were two friends kasi. Mhm. Malate and Mandaluyong. Correct. Yeah, Malate paved the way. Correct. And then, Mandaluyong copied Copied. and capitalized. Capitalized. Correct. Oo. Ganun naman lagi ang queer friendships. May Oo. isang mainggit, gagayahin, tapos pagkakapirahan, and then maghihiwalay. Bakit parang may hugot? Wala! Sasabi ko lang. Yeah. Okay, because Mandaluyong is now the center. Correct. 'Di ba? It's defying the gravity for Glinda and Glenda. Glenda. Yes. Alam mo tong si Miss Glenda, dati siyang fairy. Correct. Siya actually talaga yung original Mm-mm. na sa Wicked. Mm-mm. Pero inuna niya yung negosyo niya sa Pilipinas. Correct. 'Di ba? Pero ngayon, at least, ini-imbibe pa rin niya yung lyrics nung I'm gonna make you popular. Kasi Totoo. bawat endorser na kintuhan ni Miss Glenda, talagang Talagang nagiging popular, Correct. no? Sino-sino na ba yung mga endorsers na kinuha ni Miss Glenda? of course, nandiyan si Blythe. Si Andrea Andrea Torres. Brillante. Andrea Brilliant.
Andrea Brillantes. Correct. Oo. Oo, di ba? Andrea Brillantes, okay. I remember Andrea Brillantes sa Kadenang Ginto. Talking about the teleserye names. Let's talk about the teleserye names. Kadenang Ginto, Wildflower. Wildflower, Maha Salvador. Maha Salvador. Ay, black is out, gold is in. Di ba? I am indestructible. Di ba? Sinabi talaga ni Maha, indestructible. Grabe, ang dami. First of all, Maha Salvador, Oo. I think, deserves more iconic roles. Deserves more iconic status. Alam ko, icon na si Maha, pero feeling ko, kaya pa niya maging icon because, first of all, yung keratin Yeah. na commercial, yung Oo. lagi na siyang ginagawa ng mga tao. Correct. Pero the fact na ngayon, meme na siya, kino-comment ng mga tao every time you say a big word. Maha Salvador is a true trailblazer. Maha Salvador is the cousin of Merriam-Webster. Correct. And Diba? the long-lost daughter of Thesaurus. That's true. Now, let's talk about yung inuulit-ulit na words. Correct. Sa Filipino lang nangyayari to Oo. Nangyayari to? Nangyayari to, di ba? Yung parang, kunwari, you're explaining to your boss what happened to the presentation. Oo. It's oblivious. Oblivious? Paano yon, di ba? Feeling ko siguro, ano bang tingin ng ibang bansa sa atin ng mga parot na ba tayo? Because Oo. like, it is taking over the nation and I love it so much. Totoo. Hindi ka naman makakarinig sa Hapon ng Kimochi! Wala namang ganon. Harigato. Harigato! Wala namang ganon. Pilipino lang po ang gumagawa ng Correct. pag-emphasis na ito. Which is related again to Market, Yeah. Junjun, Correct. Tintin, Tintin. Nog. Oo. Talagang nog-nog, no? Very 90s yung joke natin. Pero improv po ito. Opo. But of course, pau-pau. Pau-pau. Oo, yung mga words na ganyan. Salsal as well. Salsal. But also, ang favorite food ng ating mga adik, mikmik. Mikmik. Oo, kasi ginaganon na lang. Sa ilong. Oo. Mikmik. Mikmik for me, ang mga like go-to merienda, chichirya ko nung bata ko, mikmik, ice gems, Pritos ring. Pritos ring. Mikmik. Let's talk about mikmik. Alam mo yung mga may nickname na mikmik? Diba? Sila yung mga yung mga bata noon na gusgusin. Tapos nabuntis agad. Hindi, lalaki. Okay. Lalaki si mikmik. For now. For now. Si Mikmik, tapos nung nagka-edad na, gumwapo. At naging bisexual. Correct. Tapos Grab driver. Charot lang. Charot lang. Kung hindi siya Grab driver, siya ay isang Lalamove rider. Correct. Or kung gusto niya talagang living on the edge, playing with dangers, siya ay isang colorum driver. Totoo. Kaya huwag kayong magpapahabol sa LTFRB, which means Land Transportation, Friendship, regular, bisexual. Yan po ang inyong pakaiingatan. Correct. Marami silang mga kailangan ingatan. And feeling ko rin, ang kailangan rin nila sigurong ingatan ngayon, Halloween. Halloween. Oh my God. Very timely ito. 'Di ba? Yung mga costume sa Halloween, and I guess medyo related na rin to sa mga Christmas party costumes. Yes. Alam mo yung mga empleyado na nagbihis sila sa isang hotel kasama yung office mates nila. Lahat sila nakapang Great Gatsby, lahat sila nakakatakot. Oo. Tapos tatawid sila sa Ortigas Avenue, sa Emerald Avenue para pumunta sa venue. It's giving flash mob. It's giving flash mob at talagang malalaman mo na meron talaga silang Halloween party kapag sa Crown Plaza ang Correct, 'di ba? 'Di ba? It's giving function hall. It's giving function hall, it's giving buffet. It's giving consumable. It's giving consumable, it's giving receivable. It's giving food tasting. It's giving lazy Susan. Correct. Grabe. Grabe 'yon. I-revisit natin ang mga costume sa Halloween. Dapat yung mas napapanahon, mas nakakatakot dapat. Correct. Kunyari, kung gusto mong matakot yung mga tao sa itsura mo, mag-costume ka bilang Meralco Bill. Tama. Dahil mahal ang kuryente sa Pilipinas. Pero alam mo, isa din sa maganda, bukod sa Meralco Bill, pwede kayong mag-costume ng senador. Ayun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Nakakatakot na, nakakagalit pa. Correct. Oh.
Tapos, ano bang magandang costume ng senador? Siyempre, meron kang di ba? Coat Buwaya. and tie. O yun, buwaya. Lagyan mo ng buwaya dito. Di ba? Lacoste. SSI, I love you. Oo. Hindi, pero Meralco Bill, I Meralco agree with Bill. you on that one. Diba, Meralco Bill? Ano pa bang nakakatakot ngayon? Nakakatakot siguro ang top na walang place. Top na walang place, nakakatakot yan Oo. kasi ayaw natin ng public fun. Ayaw din ng public fund. Ayaw nating masayang yung in-effort nating pag-prepare. Correct. Diba? Kaya sa mga top, please be considerate of your bottoms. Correct. Kasi po, hindi po madali ang Correct. mag-prepare. Ano ba bang nakakatakot na modern day? Nakakatakot, I think, is yung ube cheese pandesal tapos yung cheese parang 1/8 lang. Ay, my Oo. God. Diba? It's giving tinipid. It's giving tinipid, it's giving budget cuts. Budget cuts. It's Oo. giving too close to reality. Correct. Diba? Totoo. Ano bang mga Nakakatakot siguro if kailangan mag-costume ka bilang si Olga Ay, si Olga na may brace. na may brace. Tapos yung brace niya pink. Tapos kaka-Brazilian blowout lang ni Olga. Diba? And then ang makeup brand ni Olga? Of course, Ever Bilena. Correct. Love local. Love local tayo. Diba? I love the matte lipsticks of Ever Bilena. Hindi I po also- ito bayad ng Ever Bilena. Yeah, but nag-reach out na sila sa atin. Ay, wow. Yeah, so pinipressure na namin kayo. Oo. the word Ever Bilena, saan Correct. ito nanggaling? 'Di ba? Parang I love it, merong adjective, merong device na Oo. Ever Bilena. Parang ikaw siguro pag yung Makoy gawin nating maybe Makoy, Ever Bilena. Correct. 'Di ba? Beautifully bows. Ang Diba? ganda ganun eh. It's giving lagda. It's giving... Naglalagda. Naglalagda. Sumasa iyo. 'Di ba? Oo. Ano yung lagda yung dulo, 'di ba? Tapos sa start, Oo. ano yung una? Para kay B. Charing. Meron Ganun yan so, siya. 'di ba? Pamuhatan. There you go. Pamuhatan. Pamuhatan, lagda. I mean, it's giving Filipino class. Yeah, and also the surnames of Filipinos, no. Let's discuss it very quickly. The surnames like Katigbak, it's giving nakakamayaman. 'Di ba? I have a friend, ang surname niya Madlang Bayan. Talaga? It's giving Madlang people. It's giving what's up, 'Di ba? madlang people. 'Di ba? Madlang Bayan Oo. ang last name niya. And I love her. She's such an alpha. And also, she is that bitch. And it's giving aristokrata. 'Di ba? Parang, kasi meron akong client before, banker siya, ang apelido niya Katigbak. 'Di ba? Talagang madam siya. Talagang para siyang aristokrata o ilustrado ng mga panahon ng Kastila. Ganun. Nakakaloka yung Katigbak. Ano ba bang mga last names? Another one that I like, Baus, Pamintuan. Pamintuan. Diba? Maraming meaning ang pamintuan. Sobra. Oo. Iba, minsan, it is an open invitation to a networking event. Correct. Oh. Oo. Meron ding isa pa, Socksargan. So, alam mo, magandang gawing last name ang Sock Sergeant. Oo. 'Di ba? Isipin mo, Maria Olga Sock Sergeant. Ganda. Alam mo yung mga pagdadagdag ng Maria? Diba? Ang lakas no? Ang lakas na niya makagulo ng mga admin papers kasi minsan Correct. Maria, minsan Ma. So nahihirapan kumuha ng birth certificate, Oo. ng passport, yung mga babae na hindi naman nila piniling guluhin yung first name nila, 'di ba? Binigay lang sa kanila ng mga magulang nila yun. Wag na kayo, sa mga soon to be moms, wag na kayo mag-a-add ng Maria. Oh, 5J nyo na Oo, agad. 5J nyo na agad or NH, NH. parang All Nippon Airways, charot. Yung lagi ko minamention yung ANA, no? Oo. So yeah, I think ang ganda ng mga napag-usapan natin. Ang ganda ng mga napag-usapan natin, but also na-realize ko lang, ito palang blocking natin na to, mas mabilis tayong mag-usap ngayon. Correct. Medyo feeling ko sa mga taong nahilo, marami ng taong nahihilo sa usual pace natin. Oo. Pero parang yung ginawa natin ngayon, parang nakapoppers tayo sa bilis. Correct. Para tayong nag-take ng C4. 'Di ba? Correct. Correct. Oo. First of all, C4 C4 and C5. Oh my God. Meron pa, C3. 'Di ba? Oh my May God. C6 din. C6, no? Sa may Rizal, I think, yeah. Correct. Bakit ganon ang pinapangalan ng Sino ba nagsasaad? Nagsasaad! ng mga pangalang ito? Tsaka bakit C? Because it means circumcision. I love it.
Circumferential. Both. Yeah. Pag 5 yung C, circumcision, circumferential, commercial, Yeah. calligraphic, Yes. and Litmos. with the C sa start. Correct. Clitmos. Litmos. I am wondering, is circumcision the stepbrother of photosynthesis? Oh my God. Kasi circumcis, di ba? Circumcision. Oh my God. Dati siyang girl. Dati siyang girl. Mm-mm. At si circumcision ba, kaano-ana niyo si emission? Oh my God. And is emission the counterpart of missionary? Position? Oh my God. Alam mo? And is the dog show divas the favorite position of dog style? Dog style. I think it's an overrated position. The dog style? What do you think? It's an overrated position for me. Yeah. Kasi parang hindi ko nakikita. Correct. Isa lang yung or kailangan may mirror pa para ma-appreciate. Oo. Kailangan lumingon ako sa'yo once in a while. Correct. Parang, Busy na ako ditong nagbibigay sa'yo ng verbal reaction, tapos Correct. kailangan gumanon pa ako. Paano yung leeg ko? oo. So, that style is very 40s and 1950s. Correct, Yeah. no? And we will continue. Yes. We will continue that style Yes. in our next episode. But greet naman natin ang ating mga nakikinig na driver. Correct. Sa mga nakikinig na drivers dyan, kay Mang June, Mang June, kay Mang Tomas, kay Mang Robert, kay Kuya Jeff, Kuya Jeff, Oo. at si Kuya Kaloy. Kuya Kaloy. Yan. Oo. Sana po masaya kayo ngayon. Oo. Mm-mm. At sa mga drivers na nakikinig ngayon na naka-Toyota Wigo, Okay. wag po kayong magbabad sa left lane. Correct. Pwede na po kayong Anong pangalan ng mga taong may Wigo? Agnes. Tsaka yung mga naka-rush. Naka-rush. Oo, yun ang pangalan nila. Agnes, Betty. Betty. Anong pinagkaiba na, sa tingin mo, in terms of personality, ng mga naka-Wigo sa kanang naka-rush? Yung mga naka-Wigo, chill lang. Chill. Para silang mga rush din. Correct. Pero pag rush kasi, sila yung tomboy. Oo. Sila yung Subaru ng Pilipinas. Subaru! So, the word Subaru, Subaru, mama, it's giving fellatio. I don't know what to say about this because Ay, sorry. I work in the automotive industry. Sorry. And on that note, thank you Thank so you much. for listening.